Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang umaga Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Sa ating magpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay sumusuporta dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, sa ating pong mga bago mga subscribers na makakasama na po natin araw-araw, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayo makakasama dito sa ating programa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre bagong lahat, binabati muna po na natin ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum at maging ating mga kapatid dito sa ating sabahang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 5 ng hapon. Araw po tayo ng Lunes ngayon, October 1, 2023. Sa hapon po ito mga minamahal ko mga kababayan, napakahalaga po ng ating pag-uusapan sapagkat ito po ay related po sa mga kabataan, maging sa mga magulang. Pag-uusapan po natin ngayon ang isang sikat na vlogger na kung saan ay kinasuhan dahil sa kanyang kalaswaan. Malamang alam na po ninyo kung sino ito. Na maaari hong ikakulong niya sa loob po ng 20 taon na pagkakakulong. Ito po ay si Tony Fowler na kinasuhan dahil sa kabastusan. Na kung saan sa kanya po mga video na pinalalabas ay nakikita natin doon yung mga bahagi ng mga katawan ng isang babae na hindi naman po dapat naka-expose doon sa video na yon, na kung saan lumalabag siya. Naalabag niya yung batas natin, lalong-lalo na doon sa mga mamamayan natin na talagang hindi nagustuhan yung mga pinaggagawa niya. Sinampahan siya ng mga attorney. Natural, attorney talaga sasampa sa kanya. Alam naman. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, sinampa laban sa kanya ang kasong yung sa Article 201 ng Revised Penal Code and reaction sa cybercrime, yung Prevention Act of 2012 sa pagkakalam ko parang sa Pasig City yata, sa Pasig City Prosecutor Office siya sa kinasuhan, maging sa hindi pala sa Pasay pala, sorry, sa Pasay City pala, yung mga September 27 kung hindi ako nagkakamali,
sinampa ho ang kasong ito sa kanya na maaari niyang ikakulong sa loob po ng 20 taon. Ha? Ang kinasuhan ng ang pagkakaalam ko ang kumaso dito, kinasuhan siya ng kapisanan ng mga social media na broadcaster ng Pilipinas, INC. Hindi po Iglesia ni Cristo o PSPMPI. Ang actress at vlogger na si Tony Fowler dahil sa umano'y malalaswang video nito. Mga naghain ng kaso ay sina Attorney Leo Olarte, presidente ng PSMBPI, Attorney Mark Tolentino at Attorney June Castriciones. Ibang apelyido to. Tama ba to? Castriciones. Grabe na. Kulang na lang Lanzones. Grabe yung mga apelyido. Pumili-pili naman kayo ng mga apelyido yung madaling basahin ng iba. Paano pala kung ngomo ang bumasa ninyo? Bungi-bungi pa yung salita. PSMBPI Director. Siya pala yung director, itong si June. Ayon sa mga abogado ng naturang organisasyon, nagdesisyon silang idemanda si Tony dahil sa 3 music videos nito na kumakanta at nag-perform umano ng mga kabastusan di umano. Ay may mga eksena pa na nasabing MB kung saan ay pinakita ang masiselang parte ng katawan ng lalaki. Grabe. Maraming kabataan umano ang nakakapanood ng mga video ni Tony kahit pa may disclaimer ito for adults only. Ayon sa KSMBPI, bawat video raw ay may multang 6,000 hanggang 12,000 at parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Grabe, 20 taon. Pero yung niya yung piyansa niya sobrang baba. Pwedeng pagtawanan to ni Fowler. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Tony. Pero kapag kakalam ko, napanood ko kasi kahapon, parang may inilabas na siya na na tungkol dito nga sa ikinaso sa kanya. Si Tony ang pangalawang celebrity na sinampahan ng may nauna na pala sa kanya, no? Si Tony ang pangalawang celebrity na sinampahan ng KSMBPI ng kasong kriminal. Grabe. Malupit to. Kriminal na pala pagka ganun. Matatandaan kinasuhan din nila si Vice Ganda at karelasyon si Lon Perez dahil sa umano'y mahalay na ginawa ng celebrity couple sa Isip Bata segment ng It's Showtime noong July 25, 2023. Kinasuhan pala si Vice Ganda. Hindi ko alam yun Kaya pala hindi lang pala si Tony Fowler. So dapat pala talaga mag-ingat ho tayo pagdating sa wala pong masama sa pagkanta, walang masama sa paggawa ng video. Pero alalahanin ho kasi ninyo na tayo po ay meron po kasing pinangangalagaan dyan. Unang-una ho yung mga kabataan na nanonood. Hindi pa po kung totoo man ho na naglabas talaga ng kasarian o kahit pa yun ay fake kasi sa mata ho ng mga kabataan, yun na yun. Ito nga ho, dun sa mga nagagalit ho dito kay Tony Fowler, yung dahil nga doon sa music niya. So sabi nga naman, kung ayaw ninyo, wag nyong panoorin, sabi naman ni Tony Fowler.
balita ko dun sa iba, deadma lang ang social media influencer na si Tony Fowler sa mga basher nga naman na bumabatikos sa latest music niya o latest music video niya na MPL. Ha? Simula pa ka, anong araw ba yun? Kalimutan ko kasi. Kasi napanood daw ito ng ating mga kababayan sa Twitter. Ha? Napanood nila yung video na to at napakarami nga ang nag-react. Marami sa mga citizens ang nagpahayag ng disgusto nila sa naturang video ni Tony, lalo na napapanood ito sa YouTube at maging sa accessible sa mga bata at minor de edad na gumagamit nito. Talaga mapapanood lahat po ng kabataan ngayon halos may cellphone na. Yung mga kabataan nga ngayon, edad pa na 3 taon, pag hindi mo pa hinawak, pag hindi pa binigyan ng cellphone, nagwawala. Meron nga akong pamangkin 2 years old pa lang Abay, ayaw mahiwalay sa kanya yung cellphone na kanyang nanay. Pero sabi naman kasi ni Tony Fowler, pag ayaw nyo, huwag nyong panoorin. Ha? Napakasimple. Ha? Sabi ni Tony Fowler. Hindi naman alam nyo, sa ayaw mo't sa gusto, lalo na pag nag-i-scroll ka na, makikita at makikita yan. Bukod kay Tony Fowler, usap-usapan rin yung mga kasama ni Tony sa music video. Buntis ay kasama rin sa video na yun na talagang kinareact ko ng Pero ayon naman kay Pepe Galang, naglabas ng pahayag itong si Papi Galang pala. Sorry. Ang buntis sa music video at malapit na kaibigan ng social media influencer, marami ang bumatikos sa amin sa bagong kanta ni Mami Tony. Tawag pala nila dito, Mami Fowler. Na MPL. Dahil bukod sa rated SPG, yung kanta at MB niya ay marami din nag-alala sa lagay ko. Sa mga di pa nakakaalam, buntis po ako ngayon. Mula pa noon ay full support na ako kay Mami Oni sa lahat ng ispeto. Mapa personal o trabaho man niya. At kahit buntis ako ngayon, ay di naging hadlang yun para suportahan ko siya sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay. Lahat ni ni Papi. Ba't Papi? Pareho tayong aso nito. Papi. Sabi niya, siya pa nga raw ang nagpumilit kay Tony na sumama sa music. Baga dito pinagtatanggol niya itong si Tony. Siya pa ang nagpumilit sa music video dahil alam niyang matagal na niya itong pangarap at nataon lang na buntis siya. Siya pa ni Papi. Laking pasasalamat ko rin sa kanya dahil nag-adjust sila ng sobra, lalo na when it comes sa mga props na ginamit namin such as inumin na nakita nyo sa MB. Say pa niya, sabi po niya, hindi naman tunay na alak ang ininom nila sa music video ni Tony, bagkus ay iced tea. Naiintindihan ko na nag-aalala kayo sa kalagayan ko, pero rest assured na walang napahamak sa buntis or anyone na kasama sa set ng MB ni Mami Oni. Dagdag pa niya. Ipinaalala pa niya na bawal sa bata ang music video nila, kaya daw dapat ay patnubayan ng mga magulang ang mga anak at huwag puro sila ang sisihin.
Alam niyo ho, dito lumalabas ho dito na pinagtatanggol niya talaga si Tony Fowler, ano? At tulad nung sinabi niya, dapat wag lang daw sila sisihin. Ang sisihin daw din dito at pagtuunan ng pansin ng ating mga kababayan, yung mga anak nila na may hawak-hawak na cellphone. Nauna naman na sinabi ng vlogger na may age restricted raw ang kanilang video. Iba't ibang reaksyon para sa MPL, MB, pero gulatan is my favorite. Akala mo talaga hindi pa nakakakita ng titi. Excuse me says ni Tony sa isang Facebook post niya. Sa ngayon ay may 3.4 million views. Meron ng 3.4 million views ang kanilang video na pinamagatang MPL music video sa social media. Dito ho kay Tony Fowler, yung vlogger na napakasikat na ho ngayon na social media influencer. Ayon naman sa statement na inilabas ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, hindi sumailalim sa review at classification nila ang naturang MPL music video at hindi sa kanila nagmula ang rating na SPG. Bukas naman ang bandera para sa panig ng kampo nila Tony Fowler at Papi galang hinggil sa isyu na ito. Alam nyo mga kababayan, nakakabahala ho talaga to sapagkat hindi ho biro yung makukulong ka ng 20 taon. Ito naman po yung dito ho sa Tony Fowler sa mga nagkaso sa kanya, wala kayong puwang para sabihan ako. Yan po yung sabi ni Tony Fowler. Nagsalita na si Tony Fowler laban sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, KSMBPI, na nagsampa ng kaso sa kanya. Nagsalita na si Tony Fowler laban sa kapisanan, ulitin ko para maintindihan ng ating mga kababayan, kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, KSMBPI, na nagsampa ng kaso sa kanya. Noong Miyerkules, opisyal nang isinampa ng KSMBPI ang kaso laban sa akin, sabi niya, dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL. Kasama ang mga napanood nila sa music video nito, say ni Tony sa kanyang Facebook post. Grabe. Say pa ni Tony, ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ang kanta, pati na rin ang mga organs na ipinakita ko daw sa music video. Giniit ni Tony na kasinungalingan ang sinasabi sa kanya ng KSMBPI. Una, hindi ako nagpakita ng organs, kung hindi toys. Linawin po ninyo iyan, sabi ni Tony. Hindi ko kayo masisisi kung epekto ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero huwag po tayong magsisinungaling, lalo na't kriminal ang kinakaso ninyo laban sa akin. Hindi rin ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin, dahil kahit na ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas noo ko itong haharapin at sasabihin ko
Ako'y tahimik lang sa umpisa, pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin. Aniya pa. O sabi pa ni Tony Fowler. Ha? Official statement regarding the criminal case spilled by kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas kay SMBPI against me. Yan. Noong Miyerkules, official nang sinampa, inulit niya, ng KSMBPI PI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cyber Prevention Act of 2012. Alam niyo mga kababayan, talagang nakakalungkot ho isipin sapagkat umabot ho sa puntong ito na kung saan ay kailangan ho na harapin ito ni Tony Fowler. Marami hong nalulungkot, marami din hong natutuwa. Kasi nga, para naman ho kasi sa akin yung nakikita ho kasi ng ating mga kababayan, kabataan man yan, sabihin na ho natin na plastic yon. Sabihin na ho natin na hindi tunay yon. Pero kahawig po yun. At sa mata at isipan ng mga tao, yun na yun. Alam nyo mga kababayan, kung ang pag-uusapan ho natin ay Biblia, bilang isang Kristiyano na naniniwala sa katuruan ng Diyos, napakarami pong nilabag ni Tony Fowler. Kung magbabasa lamang po, bibigyan ng toon ng mga followers ni Tony Fowler, ng pagbabasa ng Biblia para malaman nila kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ng kapisanan ng itong nagkaso sa kanya. Bakit ganun na lang ang reaksyon nila? Kasi ipagpalagay na natin plastic yung dead Plastic yung pinakita doon na diretsuhin na natin yung ari ng lalaki. Sabihin na natin na plastic. Pero kahawig parehong pareho. So ibig sabihin walang pinagkaiba. Sa kaisipan doon sa lalatag o papasok sa kaisipan ng mga kabataan. Kumbaga, doon sa kanta na yun, sa awit na yun, sa nakikita ng mga kabataan, ay maaaring mag-udyok sa kanila na gawin din nila. Tandaan ninyo mga kababayan na may kasabihan ho tayo na kung ano ho ang nakikita ng mga kabataan sa matatanda ay para sa kanila ay tama. Sa totoo lang, para ho sa akin ito hindi ko po, wala akong pakialam dito kay Tony Fowler. Ang pakialam ko dito yung mga kabataan kasi mismo ho yung aking pamangkin, nung nakita ko nanonood ng video nito, ako man din ho ay nagalit. Halos kinatampo ho sa akin ang pamangkin ko. Hindi ko, cellphone ho niya yun pero inagaw ko. Dumating pa sa punto na nagalit sa akin yung aking kapatid dahil ba't daw hindi ko binibigay yung cellphone ng pamangkin ko. Sinabi ko sa kanya kung bakit. At pinagsabihan ko rin siya, bantayan mo anak mo. Ang sagot naman ng kapatid ko, hindi naman daw niya mababantayan sa lahat ng oras, lalong-lalo na kung nasa eskwelahan yung bata. So, ibig sabihin, dahil hindi naman kayang kontrolin ng mga magulang ngayon, yung mga kabataan sa paghawak ng cellphone at hindi nila nakikita sa lahat ng oras ang ginagawa ng kanilang mga anak, dapat po talaga magkaroon tayo ng batas patungkol dito. Nang sa ganon, pangkalahatan na pagkukontrol ho ito. Nang hindi basta-basta na magkaroon ng mga video na lumalabas na katulad nito. Ibiro mo sa murang edad ng mga kabataan yan, nakikita na nila yung mga ganong uri. Siguro kailangan ni Tony Fowler, lumapit ka sa mga kilala mong pastor, pare, kahit sino mga religious leader ang sa tanungin mo, walang sasang-ayon sa'yo.
Ay siguro itong si Senyor Aguila sasang-ayon sa kanya. Gustong-gusto ng gustong-gusto ng Senyor Aguila na may mga ganong uri ng mga yung mga bata nga pinaparape pa nga. Ay malamang magugustuhan nga ito ni Senyor Aguila. Pero doon sa mga totoong mga lingkod ng Diyos, ay malamang hindi ho. Kahit saan ka pa pumunta ng mga religious leader, wala hong sasang-ayon. At sana ho, dito ho, na sa mga attorney na ito, magkaisa ho ang lahat ng mga religious leader na suportahan ho itong mga attorney na to na nagsampa ng kaso dito kay Vice Ganda, maging dito kay Tony Fowler, nang sa gayon ay matutuho sila. Para maisip nila na hindi ho lahat ng pinalalabas nila dyan ay ikagaganda ng mga taong nanunood. Tandaan ninyo kung mababasa lang sana ni Tony Fowler yung nakasulat doon sa Biblia. Sana ho mabasa nyo to para ho magkaroon ho kayo ng idea kung bakit nagagalit to. Itong ba't nagkaroon, pasalamat nga tayo nagkaroon ng ganong klaseng samahan na humahad lang sa kawalang respeto ng mga katulad nito ni Tony Fowler. Itong ni Vice Ganda. Ako, idol ko sana tong mga to, pero tulad nga ng sinabi ko, pagdating ho sa mali, ay hindi maghihiwalay ho talaga tayo. Ano bang nakasulat dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 9? Hindi ako pastor pero kailangan ko itong sabihin dito para ho baka sakali man lang na magkaroon ng karunungan pati yung mga sumusuporta sa kanya. May isa man lang sa mga supporters niya o subscribers niya walang nakapagbigay ng verse. Walang nakapagpaabot ng mga mensahe mula sa Biblia. Grabe. Ano yung mga subscriber mo lahat, Tony Fowler? Puro demonyo? Puro mga siraulo? Bakit yung isa dyan wala man lang nagsabi na, Tony Fowler, medyo bawasan mo yung paggagaganyan kasi hindi maganda, lalong-lalo na bilang isang babae na kumilos ka ng ganyan. Kasi bilang isang magulang, alam nyo sa totoo lang nakakaawa ho, yung anak ampon nito ni Tony Fowler, hindi niya alam ang magiging kinabukasan ng kanyang ampon. Paano kung gusto nito paglaki ay maging madre, gusto nito paglaki maging lingkod ng Diyos? Baka yun pa ang maging hadlang para sa kanya na makapagpatuloy siya sa paglilingkod ng Diyos. Sasabihin, et cetera. Bakit yung nanay mo, di ba, boldstar yun? Ano nga yun Naging sikat nga yun dahil nga kinasuhan ng Di ba? Yung ngayon lang ang iniisip ni Tony Fowler. Ang nagiging rason niya, ginagawa daw niya ang lahat para daw sa anak niya. Kung ako yung anak mo, mas gugustuhin ko pang magdildil tayo ng asin, mas gugustuhin ko pa, kasi naman na sikat ka nga, pero buhay ka pa, papunta ka na sa impyerno. Ito, totoo yung sinasabi ko, bakit? Unang-una nilalabag niya yung utos ng Diyos. Ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, verse 9 hanggang 11. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Saan? Sa Diyos. Dahil sa pera, dahil sa nakakalimutan niya na lumalayo ka na, Tony Fowler, sa utos ng Diyos. Yung mga kaibigan mo na yan, yung mga sumusuporta sa iyo ng mga yan, pag na-imperno ka, hindi ka matutulungan ng mga yan. Tuwan-tuwa sila kasi nakikita nila katawan mo, natutuwa sila kasi nagbibigay ka, kasiyahan sa kanilang mga mata, sa kanilang mga makalupa, makalaman na adhikain. Anong sabi ng Lucas? Tandaan mo to, Tony Fowler, dahil sa ginagawa mo, maraming nagkakasala sa iyo. Hindi ko sinasabi to dahil hinuhusgahan kita. Tandaan mo na pwedeng magkasala ang tao sa pamamagitan ng kanilang paningin at isip. Akala mo ba, Tony Fowler? Aminin na natin ng totoo, napakarami mga lalaki sa mundo pag nakakita ng mga babaeng nakahubad, nagpapakita ng etc. Nagkakasala na ho sila unang-una.
sa mga asawa nila, sa mga nobyo nila, higit sa lahat sa Diyos. Ha? Kasi nagmimithi sila, nag-aano sila na, kumbaga, nangangarap sila ng isang katulad mo na nagpapakita ng ganyan. Ayon sa Lucas 17:2-3, mas mabuti pang talian siya sa liig ng gilingang bato at itapon sa dagat kaysa siya ang maging dahilan sa pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. O ngayon, bilang kapatid, Tony Fowler, makinig ka kapatid. Masyado ka nang naging garbosa sa sarili mo. Ha? Tandaan mo to, lahat ng gagawin mo may katapusan yan. Tandaan nyo, lalong-lalo na yung mga subscriber nito ni Tony Fowler. Ha? Kung talagang mahal nyo si Tony Fowler, talagang kayo, ha? Ay concern sa kanya, ni isa sa inyo wala man lang nagpaabot ng salita ng Diyos sa kanya bilang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, nagbibigay ng magandang payo. Ang tunay na kaibigan, nagpapaabot ng kanilang pagmamalasakit. Tunay ba kayong mga kaibigan? Tunay ba kayong mga tao na sumusuporta kay Tony Fowler? Hindi. Kayo yung mga demonyo na nag-uudyok pa para gumawa ng kasamaan si Tony Fowler. Ha? Imbis na sabihan ninyo, medyo tama kasi may batas. Hindi naman siya kakasuhan ng grupong ito kung siya ay hindi lumabag. Ha? Hindi siya kakasuhan ng KSMBPI. Ha? Hindi siya kakasuhan kung hindi siya lumabag sa batas na ipinatutupad o sa batas na ginawa dito sa ating batas na dapat sundin ng lahat ng sino man. Ha? Biro mo, paawa pa itong si Tony Fowler. Sabi ko nga, ito na yung bunga ng lahat ng iyong mga kahambugan. Ito na yung bunga ng lahat ng iyong pagkawalang respeto sa mga kapatid mo. Ha? Alam mo ba yung mga ginagawa mo na yan, Tony Fowler? Hindi lang ikaw nasasakripisyo, hindi lang ikaw ang lumalabas na kahiya-hiya, pati mga kamag-anak mo sa ayaw mo at sa gusto. Dahil iisang apelyido ninyo. Ha? Pag nakulong ka ba, Tony Fowler, sasama ba lahat ng mga subscriber mo sa'yo? Sige nga. Baka ni isa dyan, walang kumamusta sa'yo eh. Baka ni isa dyan, walang magpaabot ng sa'yo, kahit pagkain man lang eh. Ha? Kaya Tony Fowler, tama na. Tama na yung paglangoy mo sa kasamaan. Tama na yung paglangoy mo sa kawalangyaan. Tama na yung paglangoy mo sa pera. Nilalasong ka na ng pera ng mga natatanggap mo. Lahat ng mga kaibigan mo dyan, nakasama mo sa video na yan. Ha? Kayong lahat. Ano nangyari sa inyo? Dahil gusto nyo maging sikat, kahit hindi nakarapat-dapat na makita ng mga kabataan, sabihin nyo, nilagyan naman namin ng disclaimer. Disclaimer sa mga utot ninyo. Kung ako lang ang presidente, wala nang kaso-kaso, kukulong ko talaga kayong lahat. Hindi lang 20 years, 100 years. Yan ang totoo. Kung ako lang ang presidente ngayon, paggagawan ko agad ng resolution, paggagawan ko agad ng batas, mga gumagawa ng ganon, 100 years. Kung pwede lang, bitay agad. Walang karapatan mabuhay sa mundo yung mga taong ganyan. Ha? Bata pa lang natututo na dahil sa mga kawalangyaan ninyo, mga nilalabas ninyo, mga kabastusan. Ha? Alam mo ba, Tony Fowler, maraming mga babae nag-iingat sa kanilang mga puri. Ayaw nilang makita yung kanilang mga dapat na makakita lang yung kanilang mga asawa. Pero sa mga pinapakita mo, kahit hindi nakikita ng mga tao yung mga kapurihan ng mga babae na nag-iingat sa kanilang mga sarili, ay parang nakita na rin nila. Ha? Sabi ko sa'yo, darating yung panahon, kahit gaano ka kayaman, may katapusan yan. Ha? Tandaan mo, 10 taon mo lang ngayon, pangit ka na. Talagay na natin, 20 pa. 20 years mula ngayon, pangit ka na, kulubot ka na. Pag nakita mo itsura mo, ikaw na mismo magsasabi, pangit pa lang ginawa ko noon, hindi pala kaganda, hindi pala dapat. Kasi bilang isang tao,
bilang isang kumikilala na may Diyos sa mundong ito na nagtuturo ng kabutihang asal sa mga tao na tagasunod niya, tagapaniwala niya, ay hindi dapat ginagawa yung ganyan. Nalunod ka eh. Naudyokan ka ng husto ni Satanas. Naudyokan ka ng demonyo na gumawa ng mga bagay na yan. Sinong pare ang magsasabi sa'yo tama ka? Sige nga, humanap ka ng pare na pwede mong lapitan, sasabihin ng pare tama si Tony Paula. Pag meron niya, magpapapugot ako ng ulo. Humanap ka ng pastor tapos sasabihin ng mga pastor tama ang ginawa mo, Tony Fowler. Pag may nakita kang pastor na nagsabi, pwede, yun, sinalam tsaka silaping. Siguro sasang-ayon lang dito kay Tony Paula yung mga kulto. Dapat na patanggal na yan eh. Sobrang laswa. Kababaeng tao mo. Dahil sa pera nagkakaganyan ka. Sa kagustuhan mo maging sikat. Sa kagustuhan mo, ay naku, akala, gandang-ganda ho itong si Tony Fowler sa sarili niya. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Puwet lang siya ng ibang mga artista dyan. Nagiging ka na, payaso ka na lang, Tony Fowler, sa totoo lang. Habang nanonood ako, ang tingin ko sa'yo, payaso na lang, na habang bata pa, pinagkakatuwaan ka na lang na, kulang na lang sa'yo, kabitan ng ano. Kung buhay lang si Pablo ngayon, baka pinalo ka pa ng tubo. Sa kabastusan ninyo mga hinayupa kayo. Akala nyo ba, paglaki ng mga anak nyo, nakita yung mga itsura niyan, matutuwa sila? Hindi nyo alam ang magiging kinabukasan ng mga anak ninyo. Paano pag gusto nila maging pastor balang araw? Paano pag sila ay tinawag ng Diyos? Yung pa magiging hadlang. Dahil nakikita ng mga tao kung saan sila nanggaling. Iniisip niyo yung sarili ninyo. Hindi niyo iniisip kung anong sasabihin ng mga tao doon sa mga pamilya ninyo, sa anak ninyo, sa kaibigan ninyo, sa tatay ninyo, sa mga kapatid ninyo. Tandaan nyo, lahat ng pagiging sikat ay kumukupas. Maraming naging sikat na artista na ngayon ay hindi na pinapansin. Maraming naging sikat na artista na wala na, laos na. Pero hindi nila ginawa yan dahil alam nila may katapusan. Kaya ako sang-ayon ako dito kay Attorney Leo Alarte, presidente ng KSBP BPI, maging kay Mark Tolentino, maging kay John ano ba apelyido ka to? Costresiones. Apelyido na to. Bulol na nga tayo. Basa pa tayo ng ganitong apelyido. Ayun lang ang masasabi ko, no? Kaya sabi ko, Tony Fowler, kung ako sa'yo, magbalik loob ka sa Diyos, kapatid. Maraming mga reliyon dyan na pwede mong pasukan. Kapatid, huwag ka masyadong magpaakit sa layaw ng mundong ito. Subukan mo, baka gusto mong pumunta doon sa Iglesia ni Cristo. Magbabago buhay mo, hindi mo kailangan maging ganyan para maging sikat. O pumunta ka doon sa mga Katoliko, kung Katoliko ka, pumunta ka doon sa mga pare, pangumpisal ka. Alam mo naman sa sarili mong mali ka, pero pinagdidiinan mo para lang sabihin na matapang ka. Ang totoong matapang, handang tumanggap ng mali. Ang totoong matapang, handang tumanggap ng mali. Alam mo sa sarili mo na mali ka na. Pero para lang sa mga subscriber mo, para sabihin na matapang ka, ganoon ang ginagawa. Wag. May katapusan ng lahat, Tony Fowler. Yung pasayaw-sayaw mo na yan. Akala mo natutuwa yung mga kamag-anak mo, kuya mo, ate mo, mga kapatid mo. Hindi. Pati yung mga kamag-anak nyo. Huwag kang magpalunod kung anong meron ka ngayon. Sa sobra mong kasikatan, mas nagiging busy ka sa kalayawan. Siguro, hindi ka marunong magbuklat ng Biblia o aral ng Diyos. Kaya naging ganyan ang buhay mo. Wala kang respeto sa kuya mo. Nabasa ko yung palitan ninyo ng ano. Ang dami mong sinabi pero hindi ka naman pala nakatulong. Di ba? Ginamit mo lang na content yung ano.
Ito ayoko sanang pakialaman yung ano mo kasi unang-una sabi ko nga, idol na idol ka ng asawa ko. Pero sabi ko nga, pagdating sa punto na ito, talo-talo na tayo. Inaaway nga ako ng asawa ko eh. Sabi, ba't ko nababanatan itong si Tony Pyro? Sabi ko, hindi ko siya babanatan. Ang babanatan ko dito, yung mali niya. Pero yung pagiging siya, pagkatao niya, hindi ko siya tinitira. Gusto kong sabihin na ako ay mabuti siya, hindi. No. Ang sinasabi ko dito, yung mali niya, yung video na pinalabas nila. Napakaraming pag napanood yan ng marami pang mga kabataan, kaya kailangan huyan sa Senado. Ipatanggal na huyan. Daig nyo pa yung mga adik. Daig nyo pa yung mga lango sa droga. Sa ginawa nyo, tama ba yun? Bunganga mo nandoon sa dede. Naglabas ka ng palagay na natin, hindi yun totoo lahat, hindi yun Pero pangit, kasi nai-imagine ng mga kabataan yun. Alam mo na ibig sabihin ko, Tony, huwag ka magtanga-tanga ha, huwag ka magbubububuhan, huwag mong daanin sa kung ano man yung mga subscriber mo. Huwag mo silang ipahamak o dalhin sa imperno, Tony Fowler. Maawa ka sa mga subscriber. Kung gusto mong pumunta sa imperno, mag-isa ka. Huwag kang mandamay ng mga tao. Huwag mong gamitin yung pagiging sikat mo para lang dalhin yung libu-libong mga tao sa imperno. Kayo naman mga subscriber, siguro naman lahat kayo marunong magbasa ng Biblia. At hindi man lang ninyo naturuan itong inyong iniidolo na mali na yan. Kailangan sundin natin yung utos ng mga propeta, sundin natin yung utos ng mga apostol, sundin natin yung anak ng teteng kayo. Dahil sa kalayawan, sabi nga marami talagang madadala sa impyerno sa pamamagitan ng mga maling influencer. Hindi ko sinasabi ito para sa akin. Balang araw, pasasalamatan nyo pa ako. Tama pala sinabi ni Epifanio. Mas mahalaga pa rin pala na sumunod tayo sa utos ng Diyos kaysa sumunod tayo sa kalayawan na naililigaw na pala tayo ng isang tao lang. Isang tao lang nangangailangan ng tulong ng Diyos. Bilang kapatid, tulad na sinasabi ko sa iyo, Tony Fowler, sinasabi ko to, hindi ako galit sa iyo Sinasabi ko to para habang bata ka pa, mabago na ang buhay mo, alang-alang sa anak mo, sa pamilya mo, sa kamag-anak mo. Anuhin mo yung pera na tatanggap mo mula sa YouTube, pati sa nako. Kaawa-awa ka talaga, Tony Pao. Hindi ka sikat, hindi ka dapat tularan. Isa kang babae na walang pinagkaiba sa mga pokpok. Yan ang totoo. Sa mga pinapakita mo, wala kang pinagkaiba sa mga babaeng pokpok. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Mas sobra ka pa nga sa babaeng pokpok Sobra pa ang pinapakita mo doon sa video na yon. Sinasabi ko to sa iyo bilang kapatid para matauhan ka. Kung hindi ka kayang madisiplina ng mga kapatid mo, baka dito matuto ka. At hindi kita tatantanan hanggat hindi ka nagbabago. Marami kang dinadala sa kasamaan. Kayo mga kabataan, wag nyo papanoorin yung video nito kung ayaw nyong maimperno kayo. Lalong-lalo na yung mga high school dyan, yung mga biro man mga high school na nga ngayon dahil nakakakita silang hindi magaganda sa YouTube. Diba may naglalabasan dyan? Mismo sa school, naghahalikan yung dalawang mag-classmate, hinahawakan pa yung ari, hinahawakan pa yung dede. Ba't nila nagagawa yun? Kasi sa mga napapanood nila. Yan ang katotohanan. Sana ito sinasabi ko lang ito ng Derek Yuan. Dahil, biro mo yung pamangking ko, halos tampalungin ko talaga sa galit ko dahil nakita ko, akala ko pa naman nagre-research tungkol sa exam nila, ibang exam pala yung pinanood. Gulat ako biglang, nung umpisa, okay sana, okay lang, maganda yung songs. Abay, nung tumagal na, nakikita ko sa malayo, titig na titig yung mata ng pamangking ko. Nung nilapitan ko, kaya pala lumuluwa yung mata dahil nakakakita na ng hindi basta-basta nakikita. Diba? Yung mga manyakis tuwa doon sa mga pinapalabas ni Kaya huwag kayong magtaka kapag dumami yung mga rapist ang dapat sisihin dito, pag dumami yung rapist dito sa atin, sa bansa,
si Tony Fowler ang sisihin. Nagdumami yung mga rapist dito, nagdumami yung mga alam na kung sinong naging dahilan. Kasi siyempre, itatanim sa isip ng mga rapist yan. Ng mga lalaking gustong-gustong makatikim ng katulad ni Tony Fowler. Ha? Nagteteng kayo, naturingan kayo mga may pinag-aralan, mga sikat na influencer, pero gamitin nyo yung pagiging sikat niyo sa kabutihan, maniwala kayo. Naniniwala ko, mas higit pa ang sasama sa inyo at higit pa ang magagawa ninyo. Gamitin nyo yung mga YouTube ninyo, channel ninyo sa paggawa ng mabuti. Isama nyo yung mga subscriber ninyo sa paggawa ng mabuti, sa pag-iisip ng mabuti. Hindi yung ganun. Hindi yung ganun. Sa totoo lang, kung tatay ni Tony Fowler, dila lang talaga walang latay dito, di baling makulong ako. Salamat na talaga, hindi ako, kaya mga anak ko hanggang ngayon, sabi ko, wala akong pakialam dyan sa batas-batas na yan na child abuse na yan, dahil totoo lang, hindi ko naman inaabuso anak ko. May mga panahon na dapat talaga natin paluin yung ating mga anak para matuto. Diba? Kaya mga kababay, pasyensya na ho kayo. Hindi po ako nagsasalita dito dahil ako po ay galit dito kay Tony Fowler. Ako po'y galit doon sa kanilang ginawa na video. Sana hindi ho pamarisan ng sino man yon. Dahil hindi ho maganda. Muli po, sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating ng bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.